Ipinarating ng Pilipinas ang mga kinakaharap nito pagdating sa West Philippine Sea sa isang international coalition event sa Belgium. Kumampi sa Pilipinas ang ilang mga bansa habang nanawagan naman ang Vice President ng Taiwan na dapat umanong magkaisa ang Taiwan at Pilipinas na labanan ang China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa unang pagkakataon ay ipinakita na ng Philippine Marine Corps sa publiko ang kanilang shore-based anti-ship missile system na BrahMos. Sinabi rin ng Pangulo na nasa pag-uusap na sila upang dagdagan pa ang mga supersonic cruise missiles na ito. At sa ibang balita, abay inanunsyo ng Embahada ng China sa Maynila na magdodonate umano ang China ng 141 million pesos na tulong pantao sa Pilipinas dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino at Super Bagyong Uwan. Bakit kaya naisipan ito ng China mga kabayan? Kaya't para malaman ang lahat ng yan ay tumutok at makinig na mabuti. Sa unang pagkakataon ay ipinasilip na ng Armed Forces of the Philippines ang BrahMos shore-based anti-ship missile system sa ika-75 anibersaryo ng Philippine Marine Corps na nagmarka ng isang mahalagang milestone sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Horizon 2. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Cerces Trinidad, ang BrahMos missile system ay patatakbuhin ng shore-based anti-ship missiles battalion ng Philippine Marine Corps ng Coastal Defense Regiment. Dagdag pa ni Trinidad, ang milestone ay nagpapalakas sa postura ng Pilipinas sa pagpigil at pagpapakita ng pangako nito sa pag-asa sa sarili at kapani-paniwalang depensa. Ayon sa AFP, ang BrahMos missiles ay capable ng 300 kilogramong conventional warhead, may bilis na Mach 2.8 at may saklaw na 290 kilometers. Ibig sabihin ay kaya nitong tamaan ang mga target na lampas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon naman kay Pangulong Marcos ay nakausap na umano niya ang mga opisyal at mga tauhan ng Marines na magpapatakbo ng BrahMos missile system at sinabihan niya nila na kailangan pa umano nila ng mas marami. Kaya't sinabi ni Pangulong Marcos na nasa proseso niyaan niya sila ng aktwal na pagkuha ng karagdagang BrahMos supersonic cruise missile system. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ang dialogo sa Maynila tungkol sa West Philippine Sea, ipinarating din ng Pilipinas ang mga kinakaharap nito pagdating sa West Philippine Sea sa isang International Coalition European event sa Belgium. Isa sa mga dumalo ay si Representative Ropos Rodriguez na mariing kinundina ang panliligalig ng China sa West Philippine Sea habang suportado din ng ibang mga bansa ang Pilipinas tulad ng Amerika at Japan na parehong kontra sa mga illegal na pang-aangkin ng China. The most important is just respect for the rule of law. We have to respect global currencies. We have to respect trade. We have to respect maritime laws. I know that's incredibly important for the Philippines. And we have to have respect for these systems and systems of government that are democratically enshrined. フィリピンも領有権問題でですね。Frequent and repeated incursions into your territorial waters and problems, clashes between your own and Chinese coastal guards and also public vessels. So Japan actually is experiencing exactly the same thing. Therefore, it is more important than ever for us to stand together. At sa isang pambihirang pagkakataon naman ay humarap si Taiwan Vice President Xiaobi Kim at nanawagan na magkaisa laban sa mapamilit na China. We are facing an expanding, coordinated, and evolving set of threats and challenges. Military pressure and gray zone coercion, cyber attacks and disinformation campaigns, economic leverage used to extract political compliance, infrastructure sabotage, physical and digital, foreign interference targeting unity and public trust,
Many of these threats originate from state-based actors following a common playbook, seeking to expand influence by dividing, destabilizing, and discrediting democratic systems. We must understand that we're in a long-term contest, not for dominance, but for the preservation of rules-based international order rooted in peaceful cooperation, not in force nor coercion. In light of intensifying military and security pressure from China in our region, Taiwan is committed to increasing our defense investment. Sa isa pang interview, sinabi ng Taiwan Vice President na dapat umanong magtulungan ang Taiwan at Pilipinas. We are neighbors and it's important to work together. We share a lot of economic interests and also our shared commitment to security in the region, of course, being challenged. Pero matapos ipalabas sa mga sinabing yan ng Vice President ng Taiwan, abay kaagad na nagprotesta ang China laban sa Taiwan VP dahil ito daw ay isang paglabag umano sa One China policy. Sinabi rin ng China na ang issue sa pagitan ng Taiwan at China ay hindi umano dapat sirain o pakialaman ng ibang mga bansa sa AU. At sa iba pang balita mga kabayan, abay inanunsyo ng Embahada ng China sa Maynila na magdodonate umano ang China ng 141 million pesos na tulong pantao sa Pilipinas dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Tino at Super Bagyong Juan. Sinabi ng Embahada ng China na naglaan ang China ng $1 million o humigit kumulang 58 million pesos na cash at 10 million Chinese yuan o humigit kumulang 82.8 million pesos upang mabigyan ng tulong ang mga biktima. Sinabi ng Embahada ng China na nakikiramay sila sa mga biktima at taos-pusong nakikiramay sa mga naulilang pamilya, mga nasugatan at mga apektadong komunidad. Taos-pusoan niya silang umaasa na ang mga Pilipino sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad ay makakabangon at muling maitayo ang kanilang mga tahanan sa lalong madaling panahon. Abay ano kayang nangyari sa China mga kabayan at bakit naisipan ng China na gawin ito? Nauna nang hinagupit ng Bagyong Tino ang Cebu at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na nagdulot ng malawakang pagbaha na ikinamatay ng nasa 232 na katao habang may ilan pang hindi pa mahanap. At dagdag na balita, kumakalat sa social media ang isang footage kung saan binangga ng isang Chinese militia ang isang barko ng Japanese Coast Guard. Pero ayon sa Japan, ang video ay matagal na umano at noong February pa daw umano ito nangyari.